ang tunay na totoong buhay na isang mangangaral ng salita ng Diyos. Ano ang dapat layunin ng isang mangangaral? Ang puso at isip ng isang mangangaral ay dapat nakalaan para sa Diyos lamang. Si Kristo dumating sa mundo 2,000 years ago. Siya ang Diyos, may-ari ng lahat, Diyos na may kontrol sa lahat ng bagay sa mundo. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dumating si Jesus para iligtas ang tao sa kapahamakan na darating. Basahin niyo na lang po siya sa Thessalonica 1, chapter 1, verse 10. Hindi sinabi ni Jesus sa mga tao, lahat kayo magtrabaho sa akin. Lahat kayo sumunod sa lahat ng aking sasabihin. Lahat kayo magbigay ng pera sa akin. Hindi sinabi ng Diyos po yun. Ngunit si Jesus dumating para maglingkod sa mga tao upang mailigtas ang tao sa kapahamakan, upang magkaroon ng liwanag ang buhay ang bawat tao, upang pagalingin ang tao sa kanilang karamdaman. Wala si Jesus luxury car, airplane, yacht, wala siya nun. Wala si Jesus high-end clothes, watch, jewelries, cellphone. Hindi rin siya kumakain sa mga fast and most expensive food and restaurant. Hindi ginawa ni Jesus yun. Si Jesus, hindi siya tulad ni Hitler na mamatay. Hindi din siya tulad ng isang tax collector. Lahat sa member pinababayad ang electric bill, water bill, monthly renta, at pati negosyo nila sa member pinababayad. Iba pa po ang tithes na binibigay ng member tuwing may service. Ang isang mangangaral, hindi niya kailangan magparami ng properties tulad ng house and lot, bumili ng 2-3 yacht, bumili ng airplane, bumili ng maraming luxury car, bumili ng maraming farm lot, magtayo ng maraming business para just in case wala na member sa church nila, may business silang nakatayo. Pag-ipon ng maraming jewelries, watch, pera sa bangko, cellphone, magsuot ng high-end clothes and shoes. Di ganun si Jesus. Sa sobrang yaman mo, mga ngaral, ang dami mo tuloy German Shepherd na dog para kagatin ang mga akyat bahay o mga magnanakaw. Dami mo tuloy CCTV sa loob ng bahay mo, sa labas ng bahay mo, para meron kang evidence sa korte. Asan si Lord dun? Hindi ba ang CCTV pati German Shepherd at mga pera mo ang Diyos mo? Pagtapos na ang buhay mo sa mundo, mga ngaral, mayaman ng mga ngaral, ikaw ay haharap sa Diyos. Maiiwan mo ang mga pinag-ipunan mo sa lupa. Hindi mo madadala sa langit yan. At darating na tamang oras, haharap ka sa Judgment Day. Bakit hindi mo kaya subukan? Tulungan ang mga member mo na nagugutom. Mga member mo walang matirahan. Mga member mo na walang trabaho. Mga member mo walang pambayad sa tubig. Dapat isang mangangaral, nakatingin siya sa mga bagay makalangit at hindi niya hinahangad ang mga bagay para sa makalupa.
Ang isang mangangaral, handa siya mamamatay para sa Diyos. Ayun ang tunay na mangangaral. Tulad nila Peter, ni Stephen, at ni Paul, dapat ganun ang isang mangangaral. Hindi sila takot mamamatay dahil alam nila bubuhayin sila uli ni Kristo. At yung mga yaman at pinag-ipunan nila yun, naiisip nila walang kwenta yun. Walang ibang hinahangad ang mga apostol ni Jesus, kundi ipangaral ang katotohanan, ipalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. Meron silang pag-ibig sa tao, iniisip nila ang kaligtasan dapat makarating sa tao kahit mamamatay sila. Hindi sila nangangaral para magpayaman, hindi sila nangangaral para bigyan ng security ang anak, asawa, kapatid at relatives nila, kundi maglingkod at mag-serve para kay Kristo. Dahil si Kristo ay pag-ibig. Ang pag-ibig ni Kristo dapat ihayag sa buong mundo. Hindi puro gatas ang ipapakain lagi sa church. Kailangan nila kumain ng meat para tumibay ang pananampalataya nila. Ang isang mangangaral hindi dapat tumanggap ng suhol, bribe sa English. Hindi dapat tumanggap ng suhol ang isang mangangaral sa taong mayaman, kapalit ay pabor. Kailan nangyayari itong suhol na to? Madalas sa election day. Pag advertise ng business ng isang negosyante, big times sa loob ng church. Ang isang mangangaral, dapat mahal mo ang mga member mo. Gaya ni Kristo, mahal niya ang 12 apostol niya. Bago umakyat sa langit si Jesus, inisip niya ang kalagayan at kapakanan ng kanyang mga apostol. Ganun din dapat ikaw. Yun lang po.